Actually, hindi ito yung first time eh. Nabulilyaso na naman po itong si Mike Defensor. Naku po, talaga sir, wala ka na bang kadala-dala? Si Mike Defensor ang itinuturo na naglabas dito sa 18 Marites. Hindi Marines ha, kasi yung iba peke eh. Yung iba totoong Marines, yung iba dishonorably discharged, yung iba nagpapanggap lang. Kaya tinawag itong 18 Marites. So si Mike Defensor ang itinuturong ugat o nagpalutang dito sa 18 Marites. In fact, siya din yung naglabas dito kay Gutesa. Gutesa, no? Na matapos magbigay ng statement, biglang nawala. At ito na ngayon, ha? Ito nakababahala ngayon. Nawawala na raw po, nagtatago na po itong 18 Marites. May nakita lang ako ha, bago tayo sumalang, oh. Ito, pakita ko sa inyo. Anyari? Parang nagiging ano na yan, nagiging routine na yan. O lalabas, kunyari may testimonya. Okay? Magpapapress con. Kinabukasan, mawawala, magtatago. Ano yun? Bakit nagtatago? Kasi pinapaimbestigahan na ng ombudsman sa NBI. Diba? Kasi baka ipatawag ng House of Representatives sa pagdinig nila dito sa impeachment. Kaya nagtatago. Ano yun? Paano yun? Nabasa ko ito sa GMA News, no? Teka. 18 na personalidad nagtatago na umano dahil sa security threat. Ganun-ganun na lang yan, no? Ang dahilan kung bakit sila nagtatago, nanganganib daw po yung kanilang buhay. Ayan eh! Parang paulit-ulit yung eksena ninyo. Bakit paulit yung drama ninyo? Nagtatago na dahil sa security threat ang tinaguriang Brave 18. Wow! Ang matatapang daw po na 18. May bansag pa eh, no? Brave 18, pero 18 Marites po ang tawag ng iba dito, na ipinakilala ni dating Marines, na naghatid umano ng pera sa mga malalaking personalidad. Ayon po sa grupong United People's Initiative o yung UPI sa isang press conference. Ngayong araw po mismo yan ha. Ngayong araw po, Biyernes, March 6, 2026. Dahil sa security threat, kailangan nilang hindi maging visible lagi. So yung word na nagtatago, yes, nagtatago sila dahil may threat. Yan po yung sinasabi ni UPI Secretary General Retired Captain Ray Valeros Jr. Bakit ganun? Bakit paulit-ulit ang eksena ninyo? Lalabas, papreskon, magtatago. Kasi alam mo kung bakit? Dino-double check yung mga sinasabi nila, bine-verify yung sinasabi nila, and lumalabas yung katotohanan, nagsisinungaling itong mga to. Hindi nagtutugma-tugma yung kanilang sinasabi. Nagtatago, wala na namang maipapakitang mukha. Pakinggan natin yung sinasabi nila dito. Dahil sa security threat, kailangan nilang hindi sila maging visible lagi. Wait lang ha. Dahil sa security threat, kailangan nilang hindi sila maging visible lagi. So, yung word na nagtatago, yes, nagtatago sila dahil may threat. Part of them receives threat. Lahat sila, kasi magkakasama sila eh. Anong sensor na natin na ba? Text message, ano? Marami yan kasi sa ating mga retirees. Merong mga member natin ng intelligence, kagaya ni General Canay-Quita. Marami. Ang UP is composed of 100 of retired generals, colonels. So may mga ways silang ma-detect kung ano yung mga threat. So kahit ako, nag-a-advise rin ako sa kanila, pag may nakikita akong unusual movements, nagmo-monitor sa kanila, normal naman yan. Dahil pinoprotektahan natin kung labing manong umarin sa akin. Oh. Normal daw. Normal daw yan at pinoprotektahan nila yung dating Marines, sir. Naman ginamit mo pa rin yung term na Marines. Diba? Ginamit mo na naman yung term na Marines. Eh, sinabi na nga ng Philippine Navy, yung iba dyan hindi Marines. Bakit 18 Marines pa rin? Diba? Bakit ganun? Ano yun? Nagpapanggap yun. Huwag na kayo magpanggap dyan. Hindi naman lahat Marines eh. Yung iba may mga murder cases. Diba? Kahapon lumabas yan. So paano ka maniniwala doon sa sinasabi? Hindi pa nga natin pinag-uusapan yung possibility na totoo yung sinasabi nila eh. Wala pa tayo dun eh. Kumbaga yung credibility check ng statement. Dito pa lang tayo sa messenger, sa nagpapadala pa lang ng mensahe. Problematic na agad. Oh. Si Mike Defensor ayaw din tumigil. Actually, kawawa yung mga Marines dito eh. Sorry for the term, nagamit ko pa yung Marines. Hindi naman lahat Marines. Kawawa itong 18 na ito. Ginagamit lang sila. Pinopronta lang sila para sa political gains ng mga taong nagpapaandar sa kanila. Ginagawa silang puppet. May taong nagko-control sa kanila. At ang kinokontrol itong 18 na ito na tinatawag nilang Brave 18. Ginagamit sila. Sana malaki yung bayad sa kanila. For sure meron. Imposibleng wala. Diba? Political gains lang yan eh. Nag-iingay si Mike Defensor. Bakit tatakbong party list yan? Nag-iingay siya, tatakbong senador. I don't know kung mananalo siya. O baka tumakbo ulit na mayor ng Quezon City. Kasi patapos na yung termino ni Joy Belmonte. Nag-iingay yan. Sa punto ko, sino ang nakikinabang dito sa 18 na Marites? Yung mga nasa likod nila, yung mga principal nila. Si Mike Defensor, isa sa principals nila. O, si Sara Duterte, ang mga Duterte. Sino pa iba? Si Chavit? Sila nakikinabang dyan. Sumisikat sila eh. Oh.
Former Congressman Mike Defensor says it is an honor to be included in criminal complaints linked to the 18 supposed ex-soldiers. Karangalan pa pala sa kanya ang yabang, no? It is an honor. Karangalan ko na mapasama ako doon sa kinasuhan kasi sinampahan na sila ng kaso ni Anyo. Sinampahan na sila ng kaso ni Trillanes. O karangalan pa pala sa kanila, parang si Celis yan eh. O yan, may warrant of arrest na eh. He says, si Mike Defensor, sabi niya, he believes their claims on alleged illicit cash deliveries to officials. Naniniwala ka doon? Sino pang tanga naniniwala dyan? 805 billion pesos? May binabasa ako kaninang analogy. Kung 50 million ang laman ng isang maleta, kinakailangan nila ng 16,000 plus na maleta. Paano nila na-deliver yon? 16,000 plus na maleta. Nang hindi na-detect, hindi na kukuha ng CCTV, ng ganyan karami. Imposibleng mangyari yan. Yan din ang sinasabi ni Lacson. Sino pa maniniwala sa inyo dyan? Sabi ni Defensor, handa akong tulungan sila. Handa akong humarap sa kaso. Sana. Mamaya iwanan mo sa ere ang mga kasamahan mo. Yun ang masaklap dyan Kawawa na naman yung pamilya nitong 18 Marites na to. Wala silang gains dyan. Unless kung yung talent fee nila. Sino nakikinabang dyan? Yung mga principal. Bakit nagtatago? Kasi nagsalita na si Rimulya. Nagsalita na ang NBI. Actually, sinusubpina na sila ng NBI. Si Attorney Baligod kasama. Nauna nang nagsoro si Baligod dahil mali-mali yung kanyang statement o mali-mali yung affidavit dahil sa kanya. Pero kasama siya sa iniimbestigahan. Yung abogado na nagnotaryo ng affidavit, kasama din po sa iniimbestigahan. Itong 18 na Marites para makilala sila. Kaya nagtatago yung mga yan. Tingnan mo ha. Pag ipatawag na ng NBI yan, and I think meron na. Halimbawa may schedule na. Hindi sisipot yung mga yan. Rimulya, naniniwalang politika ang dahilan ng aligasyon ng ex-Marines. Quote and quote kasi hindi naman lahat Marines. Politika naman talaga yan. Ang ultimate goal nila dyan, mapabagsak si PBBM. Mag-rally ang taong bayan. Kaya nagbibigay sila ng mga kasinungalingan para masira si PBBM at mag-aklas itong taong bayan na yan. Yan naman ang purpose yan Tingin ni Ombudsman Boying Rimulya, politika ang dahilan kung bakit lumalabas ang mga aligasyon ng 18 ex-Marines, quote and quote, na naging bagmen umano dahil para sa ilang politiko. Naniniwala siyang layon umano nitong hikayatin na mag-aklas ang mga militar. Exactly the point. Pero wala silang napapala. Sinasabi mismo ni Armed Forces of the Philippines, General Browner, walang magaganap na kudita. Maayos ang pamumuno ng presidente, maayos ang pamumuno ng PBBM, tapos magkukudita kayo. Sino ba yung nag-iingay dyan? Mga retirado. Alam ba nila yung nangyayari sa loob? May tinitingnan na ang ombudsman ng mga personalidad na posibleng nasa likod nito. Sa ngayon, pinapasumiti na ng kanyang opisina ang 18 ex-Marines ng personal affidavit. O yan, tama. Imbestigahan agad para malaman. Tiniyak naman ni Rimulya na magiging patas ang kanyang opisina sa pag-iimbestiga kahit pa nabanggit din ang kanyang pangalan sa affidavit ng ex-Marines. Okay, dapat. Kasi kung hindi ka magiging patas yan, ako ngaw na naman yung mga yan. Definitely ngaw na naman yan kapag hindi patas. Lalo na ngayon, napakainit pa naman nila sa administrasyon ni PBBM. Kaunting kibot kaunting pagkakamali palalakihin nila yung issue. Pero wala silang masilip. Isa pa, pakinggan pa natin itong balita na ito. Makikita mo talaga yung mga motibo ng mga tao na ito no? Baligod, dating Representative Mike. Mainit na balita, ipinapasapina ng National Bureau of Investigation ang 18 nagpakilalang dating tauhan umano ni Zaldi Co. Bukod sa mga dating umanong sundalo, pinirmahan na rin ni NBI Director Melvin Matibag ang sapina para sa abogado nilang si Attorney Levito Baligod, dating Representative Mike Defensor, pati ang abogadong nagnotaryo sa kanilang affidavit. Ayon kay Director Matibag, inatasan sila ng Office of the Ombudsman na imbestigahan ang kwento at pagkatao ng mga dating tauhan umano ni Co. Kumakalat na rin ng ebidensya ang NBI. Susubukan namin sila kunan ng pahayag. Paano ba yan? Pinapasubpina na. Kaya siguro sinasabi ng UPI Secretary General, kanina yung unang natin pinakitang video, no? May security threat na. May issue na. So, hindi na sila magpapakita. Yung 18 na yan, 100% sure ako, yung 18 na yan, hindi magpapakita sa NBI yan. Ngayon na may subpina na pinapasubpina na sila, ibig sabihin, pinapatawag na sila ng NBI, iimbestigahan na sila, may kwento na. Ang kwento, may security threat sa buhay nila, hindi na sila magpapakita. Si Gutesa. Asa si Gutesa? Nakita nyo ba si Gutesa ever? Wala na. Ganyan din ang mangyayari dito sa 18 Marites. Si Baligod, posible magpakita kasi may karir. Kaso palyado. Si Mike Defensor, posible magpapakita yan sa NBI. Kasi kailangan yan, medyo exposure, matakaw sa attention yan Yung 18, I don't think na magpapakita. Yun na sinasabi ko Kinawawa nyo lang yung 18. Ginamit nyo lang yung 18 na yan. Kayo din ang may political gain dyan. Kayo din ang kumita dyan.
kayo din ang nakinabang dyan. Yung 18, basta nyo na lang yan i-dispatch siya. For sure. Gaya ng ginawa ninyo kay Gutesa, ginamit nyo lang para manira sa gobyerno, manira sa administrasyon, siraan si PBBM, siraan si Romualdez, at ang gusto nilang siraan. Yun. Malinaw na malinaw yung motibo ninyo. Wala, bubulilyaso kayo ngayon. Alam ng taong bayan yan. Diba? Sino ngayon ang kawawa? Yung 18. Pero mga DDS lalong nadidiin. Diba? Sila din ang nadidiin dyan. Halimbawa ito yung sinasabi ko sa inyo kanina ha. Kung ang isang malaking maleta, kasi hindi ka pa rin paniwala yung sinasabi nitong ex-marines na yan eh. Imbestigahan ng ombudsman yan, imbestigahan ng NBI yan, lalabas ang katotohanan. Yung analogy, 50 million, assuming na 50 million yung laman ng isang maleta, hindi ako naniniwalang kasya ang 50 million dyan. Mga 10 to 15 o to 20 million lang ang kasya dyan. Nakakita na tayo ng 1 million, no? Hindi magkakasya ang 50 million. Pero let's assume, exaggerated, yung pinakamalaking maleta, 50 million ang laman yan. So kinakailangan po ng 16,100 na maleta. Paano mangyayari yan? Hindi yan basta-basta maliit na operasyon. Kailangan mo ng mga malalaking truck dyan para ma-deliver yan. Parang naglilipat ka sa warehouse ng salapi na yan. Sino maniniwala dyan? 805 billion po itong dineliver nila sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin po, 1,095 na maleta kada araw. Hindi ba magtataka ang Ford Spark yan? Araw-araw may pumapasok na 1,095 na maleta. Karga ng ano yan? Diba? 735 million kada araw ang kinakailangan nilang ilabas. Lunes hanggang Linggo po yan. Walang mintis sa loob ng 3 taon. Paano mangyayari yan? Sobrang imposibleng mangyari yan. Wala bang CCTV footage dyan? Yung mga dilis, yung grupo nila, Mike Defensor, hindi ba kayo nakakuha ng CCTV footage dyan? Ipakita ninyo na nagdidiskarga ng maleta. Wala kayo nakita dyan? Kung sa hotel yan, wala bang hotel surveillance? Wala bang security guard dyan? Hindi ba na-monitor ng AMLAC yan? Diba? Imposible. Statement kay De Lima, imposible. Walang maniniwala dyan sa 18 na yan. Kawawa lang kayo dyan. Sana umamin na kayo. Sino ang nagkaro sa inyo talaga? Bukod kay Mike Defensor, sino nag-uutos sa inyong gawin yan? At magkano ang binayad sa inyo dyan?